Mapagpalang oras sa ating lahat, mga ginigiliw kong mga kapatid sa pananampalataya na mga retirado sa AFP, PNP, BFP at iba pa po sa iba-ibang bansa. At ang aking pong konting reflection po tungkol sa ating talata po ngayon. Dito nga po sa unang Samuel, ang talata po ay 26, ang talata po ay 7 hanggang 8. Makita po natin dito yung dalawang naging hari ng Israel po, yung background po nila. Sila po ay parehong mandirigma. Si Haring Saul po, prior sa naging hari po ng Israel, siya po ay isang leader na mandirigma ng Israel. At during that time, sa kanyang kapanahunan, ay tinatalo po nila ang Philistine, no? At dito ngayon, after that, naging hari po siya. Ganon din po si Haring David. Si Haring David po, makikita po natin na bago naging hari po, ay tinalo niya si Goliath. Then, nung hari na po si Saul, kinuha rin po niyang leader ng mandirigma, si David, hindi pa po hari that time. No? So makikita po natin itong dalawang ito ay mga pili ng Diyos. At during the time na hari po si Saul, na pinuno na ng hukbo niya ni David, ay makita po natin si David hindi niya magalaw si Saul dahil anointed by God. Yan alam po nila. Silang dalawa ay pili po ng Diyos. So ano ang naghari po sa puso ni David that time? Siya po ay sinunod niya ang Diyos at alam niyo po, mapagpatawad po siya, mapagpakumbaba. Ganon din po ang payo ng Biblia po sa atin bilang mga mananampalataya na kay Kristo. Tayo dapat yung karakter po ni Haring David, that time, hindi pa po siya hari, ay ganon din po dapat ang karakter po natin. Para yung karakter ng ating Panginoon Kristo ay mapupunta po sa atin. Ano po ang patunay ang sinasabi po ng Biblia tungkol sa bagay po na ito? Sa aklat ng Romans chapter 12 verses 19 to 21, ang sabi po ay ganito. Babasahin ko po sa inyo. Mga minamahal ko, huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya yon sa galit sa Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa verse 20 to 21, ang sabi niya dyan, kaya't kung ang inyong kaaway ay magugutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng ganito, ay magbabaga ng apoy, ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang mabuti ang masama. Alam niyo po kung sa ating personal na perception, napakahirap po. Napakahirap. Pero kagaya po kay David that time na sumusunod po sa Panginoon, magagawa po natin yon. Alam niyo po kung ang magmamaniobra sa ating buhay ay ang Diyos, magagawa po natin yon, mga kapatid. Isa pang talata sa Mateo 5, ang talata po ay 43 hanggang 44. Ganito po ang nakasaad. Basahin po natin. Mateo 5:43 hanggang 44. Narinig nyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Yun po sa atin po noon. Nung tayo po wala pa kay Kristo, kapuutan po natin ang ating mga kaaway. Sapagkat wala ang katauhan, yung relasyon natin sa Diyos po noon, ay wala pa. Sabi sa 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig po sa inyo. Yun po ang aral ng ating Panginoon Kristo. Idalangin natin ang ating mga kaaway at yung mga umuusig sa atin, sana idalangin natin na may enlighten din po sila. So, kung ganyan sana ang pag-iisip ng mga tao po,
peacefulness ang kapayapaan ang nasa atin po. Makikita po natin. Subalit po, mga kapatid, may distinction kasi yung ugali natin nung una at saka sa ngayon. Kung ngayon kaya natin magpatawad dahil kay Kristo, nung una, dahil ang katauhan po natin wala pa kay Kristo, hindi po pwede sa atin. Alam mo yung isang kapatid po natin na yung sinasabi nga kanina na nanalangin lang siya, At alam niyo po, yung nangyari po doon sa niya, hinayaan niya ang Diyos na siyang kumilos, hindi po siya. Yun po ang hinahanap sa atin ng ating Jesucristo na tayo ngayon ay Kristiyano na may relasyon sa ating Panginoon. Yun pong hinahanap po sa atin. Alam nyo, sa maiksi po, sa aking pagtatapos, mababasa natin muli sa Efeso 4, ang talata ay 32. Ganito po ang nakasaad. Efeso 4:32, ang sabi po ay ganito. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, mapagpatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So makikita po natin yung si David, yung kanyang puso, marunong siyang magpatawad. Ganon din po sa ating ngayon. Alam nyo, noon maaring hindi, pero ngayon, dahil sa relasyon natin sa ating Panginoon Kristo ay marunong na tayong magpatawad at ipinapaubaya natin sa Panginoon Diyos ang ating buhay. Kasi kung sa atin po, sa atin bilang mga tao, napakahirap po magpatawad kung pairalin po natin yung bugso ng damdamin po natin. Sapagkat ang level po natin bilang tao, nandoon yung ugali natin bilang tao. Pero pag ibigay natin sa Panginoon at ipagkatiwala natin sa Panginoon yan, magagawa po natin. Mga kapatid at mga kaibigan, naiba na tayo ngayon. At alam nyo, itong ginagawa po natin, merong gantimpala na nag-aantay po sa atin. Tandaan po natin, yung gantimpala na hindi masayod, masukat yung umaapaw na biyaya ng Diyos at hindi kayang bayaran ng salapi. At yan ay ang buhay na walang hanggan. Pagpalain po ang bawat isa sa atin. God bless to everyone.